paggalang po sa banal na salita ng Diyos na ito po dadalhin natin beloved ordained preacher, Brother Eboy Merli. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, mga mahal. Good morning po sa bawat isa. Mga mahal, tayo po narito po sa ating bahagi ng kanyang pong banalang gawain. Taas po natin ang kamay. Tayo po'y manalangin sa ating pong dakilang Diyos sa buhay. Dakila namin ang makapangyarihan sa lahat po sana pa'y muli kami po ay dumudulog po sa introng biyaya. Tumingin po kami ng habag kapatawaran. Saan man po kami nasumpungan sa amin nagawa, hindi man po karapat dapat sa iyo, patawarin mo kami sa pagkakataong ito sa unang dalangin po ng mahal na Pastor Evangelist Waldo Israel Almeida, ang iyong huling propeta and beloved children. Patuloy mo po malapay nung kaming gabayan, patuloy mo kami buksan ang puso't isipan ng mga nakikinig namin, mga kapatiran, mga webcast viewers namin, mga minumahal. Mahal na Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita. Buksan mo po, mahal na Panginoon, ang kaisipan. Alsin mo po ang pag-antok sa aming mga physical na katawan. Ano na nagbibigay handlang daw pag-alinlangan, gawa ng kaaway. Sama-sama namin sinasaway, cast out in the name of Jesus and Hendras, ikasan mo mas. In Jesus' name, amen. And amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pumalang Panginoon. We give the highest praise, honor and thanksgiving to our great God and Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Waldo Israel Almeida, in time prophet of our loving God and beloved children and grandchildren, and all family ng ating dearly beloved noble pastor. Mga mahal, we always remembering the vision life and teaching beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa lahat po ng ating mga kapwa maggagawa, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Palakpakan po natin ang ating malang Panginoon sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren. Sa lugar na ito, mga mahal, tayo po ay narito po sa ating pong huling bahagi, ang pakikinig po ng banal na salita po ng ating pong malang Panginoon sa pagkakataong ito, mga mahal. Habang tayo po, mga mahal, ay dala po natin ang ating pong mga sarili, mga mahal, sa lugar na ito, upang tayo po, mga mahal, ay pakainin po natin lagi, mga mahal, ang ating pong kaluluwa sa pamagitan po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tatalakayin po natin sa umaga ito, God's reward for obedience. Mga mahal, ano po yung sinasabi, mga mahal, ng banal na sulatan, na yung pong gantimpala ng mahal na Panginoon, ito po ay sa pamamagitan po ng pagsunod. God's reward for obedience. Paano ito makakamtan ng isang tunay na mga mananampalataya, mga mahal ko, sa ating paglilingkod natin sa mahal na Panginoon? Kung kaya, mga mahal, nagsisikap po tayo, mga mahal, sabi nga po yung ating katawang ito, mga mahal, dito ay tayo po, mga mahal, ay nagkakaroon minsan ng sakit, nagkakaroon tayo ng mga pagsubok, bilang tayo narito sa laman. Pero pinipilit natin, mga mahal, na maabot, sabi nga ni Pablo, pinipilit, sinisikap natin, maabot ang mga bagay na ipinapangako ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa pamamagitan nito ay napapaunahan na tayo'y lingkod na mag-ingat yaon yung may dakilang gantimpala. Inuutos siya ng ating pong mahal na Panginoon, kaya ipinangako ng Diyos sa una, mga mahal, dito, ay ipinangako ng ating Diyos yung gantimpala ay saan? Sa mga nag-iingat ng kanyang mga utos. Ito yung pagpapalang material, physical, at higit yung sinasabi nating spiritual. God the promise, His reward to those who keep His commandments. These are blessing the materially, physically, and spiritually. Mangin mahal. Ano ba yung pinaka-importante sa tatlong ito? Lahat naman ito yung importante. Amen. Importante, kinakailangan malusog, malakas ang ating katawan. Nahaharap tayo na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yung mga mahal, sabi nga po, yung mga material na mga bagay, minsan ay nakakaapekto sa iba eh. Kapag yung ibang mga Kristiyano ay kunulang na sa mga material na bagay, naapektuhan na po yung kanilang physical na katawan, tamad na magpuri sa Diyos, mga mahal, na hanggang sa naiimti na po
yung spiritual. Yan po ang dapat pagkaingatan natin. Kaya, sinasabi ng ating mahal na Panginoon, yung triple blessing, unang-una, importante, yung spiritual. Yung material na bagay, kung mawala man yan, sa atin, naging kapos tayo sa mga material na bagay, ang mga bagay na iniloob ng Diyos upang patuloy tayo na mananalangin sa ating mahal na Panginoon. Pero, napakaganda po ng mensahe, sabagat sabi naman sa mga tapat ay ang pangako ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na yan ay darating at makakamtan po ito ng isang tunay na mga mananampalataya. Umpisahan po natin, mahal, mag-isa ating pong mga nadiyan po sa viewers natin, sa ating pong Bible study ngayon. Dito po tayo sa Psalms 19, verse 11. Di mahal, English po tayo. Praise the Lord, hallelujah. From the book of Psalms, chapter 19, verse 11. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 19, versikulo 11. Higit dito'y sa pamamagitan ng mga iyo'y mapagpapaunahan ang iyong lingkod. Sa pag-iingat ng mga yaon, ay may dakilang gantimpala. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakagandang mensahe po ng sinasabi di po ni mahal ko ni David. Moreover by them is the servant home, and in the keeping in them there is the great reward. Ang lahat ng mga bagay ay makakamtan. Nasa ating pagtalima, nasa ating pagsunod, ipinauuna raw ito sa mga lingkod. Sa mga lingkod ng Diyos na nag-iingat na mga yaon, ay ibibigay ng mahal na Panginoon ang pagpapalang yan. Dito pinag-uusapan po natin, mahal ko mga kapatid, kung paano na maging malago yung ating espiritual na buhay. At kung paano tayo, mahal, mararapati ng ating mahal na Panginoon yung ating pagpapagal. Yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, sa dami at haba ng panahon, mahal yung iba'y binibilang na po nila. At sinasabi, iniisip nila naman na po, marami na kaming naipon, marami na kaming nagawa para sa iyo. Pwede na kaming magpahinga. Mahal mga kapatid, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon Kristo, mahal ipinauuna, mahal makakamtan daw natin ang biyaya at yung gantimpala ng ating mahal na Panginoon ay sa pamamagitan ng ating pagpapatuloy na paglilingkod sa Kanya. Maliban lamang kung talagang yung mga anak ng Diyos, yung Kristiyano ay dumating na yung panahon na sila po'y pagpahingahin ng malapang sa kanilang magawa, sila ay tagumpay na. Amen? Nakamtan na po nila yung pangako ng ating mahal na Panginoon. Pero habang tayo'y narito, sa mundong ito'y nakikibaka tayo at patuloy tayo na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ingatan po na nating matibay ang pagkakatiwala at ingatan nating matibay ang tawag sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yung reward, mahal, dito pa lang, sabi ng Biblia, ay ipagkakaloob na sa atin ng mahal na Panginoon. Di ba? Naranasan na po ito. Naranasan na po ito ng maraming mga mananampalataya na kung paano susukatin ng mahal na Panginoon yung kanilang pagsunod ng higit. Panginoon sabi, higit na ginagawa mo ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, higit ang pagpapala ay darating sa ating lahat. Praise God. Sabi po ng Psalms 18 verse 20 up to 21, mahal, yung sinasabi ng banal na kasulatan, gantimpalang ito ay ayon sa aking katuwiran. Kung may mga Kristiyano na pinagpala ngayon, dapat, mahal, sa bawat isa, mahal, ito ay sukatan Lahat tayo ay mahal ng Diyos, lahat tayo ay darating na pagpapalain ng mahal na Panginoon Kristo. Hindi dapat magkaroon tayo ng tinatawag na inggit. Hindi dapat tayo magkaroon ng tinatawag na comparison. Everybody say amen. Yung panahon na pagpapala sa kapatid mo, kundi pa sa pinagpala,
mga mahal, ibig sabihin, mga mahal, hindi pa napapanahon sa Kanya. Pero kung ngayon, mga mahal, ay dumating sa Kanya yung gantimpala, yung pagpapala ng Diyos, napapanahon. At nakita ng Diyos, mga mahal, sa Kanyang puso na kailangan na siya pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Sabi po yan ng Psalms 18 verse 20 up to 21, the Lord is rewarded me Psalms- according in righteous. Book Kindly of po. Psalms chapter 18 verses 20 and 21. The Lord rewarded me according to my righteousness, according to the cleanliness of my hands. Hath He recompensed me, for I have kept the ways of the Lord, and I have not wickedly departed from my God. Amen. Dito po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 18 at talatang 20 hanggang 21. Ginantimpala ako ng Panginoon ayon sa aking katuwiran, ayon sa kalinisan ng aking mga kamay, ay ginantimpala niya ako, sapagkat aking iningatan ang mga daan ng Panginoon at hindi ako humiwalay ng masama sa aking Diyos. Amen. Everybody say amen. Mahal mga kapatid. Ang mensaheng ito ay nagmumula po sa Aklat ng Psalms. At sinabi po, makiman ng mga lingkod ng Diyos na mga matatapat. Dumating yung tinatawag mahal sa kanila, yung pagpapala na nagmumula sa mahal na Panginoon. Ito, makimahal, ay lahat ay daranasin. Alam niyo ba, habang tayo narito, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon Jesucristo, tinitingnan ng Diyos yung sukatan, tinitingnan ng mahal na Panginoon yung puso mo, tinitingnan ng ating mahal na Panginoon yung paglakad mo para sa Kanya. According to my righteousness, according to the gladness of my hands, He comforts me. For I have kept the ways of the Lord. Habang ikaw, mahal, ay nag-iingat ka ng daan ng mahal na Panginoon. Yun sa paglalakbay pa. Habang tayo, mahal, ay naglalakbay sa mahabang pagsubok ng ating dinaanan last year o ilang taon man, na dyan, sabi ng isang Kristiyano, mas marami raw siyang hinarap na pagsubok kaysa pagpapala. Ibig sabihin, mapalad ka, kapatid. Dahil kung sa kabila na may trials ka na maraming hinarap, mapalad ka. Bakit? Hindi yun na naging dahilan para humiwalay ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Maraming iba, mahal, nang dahil sa trials, nag-give up sila, iniwan nila ang kanilang tungkulin sa mahal na Panginoon. Kaya, dumating ang panahon, sabi, mapalad yung daan, wickedly departed from by God. Mahal, ginagawa, iniingatan mo ang daan. Kaya ka naririto, nagsasakripisyo tayo, mahal, iba, mahal, mga kapatid, nag-aayuno, mahal, ibang makapatiran po natin, mahal, nandiyan po, yung sacrifice, yung pakikibalikat sa ating banal na gawain sa iglesia ng Diyos. Kaya sabi naman na mapalad ka, kapatid, sapagkat iniingatan mo ang daan ng Panginoon at hindi ka humihiwalay sa masasama. Mahal, hinihiwalayan mo yung masasama, kundi ikay lumalakad sa daan ng nilalakaran. Ito yung daan ng matagumpay na mga mananampalataya. Maraming taon, mahal, hindi naman lahat. Praise God. Naranasan po natin na iniisip natin yung pagpapala na dyan, pero dumarating mga minsan yung kabiguan, dumarating minsan yung pagsubok, yung kalungkutan. Sa buhay natin bilang mananampalataya, sinusubok, tinitingnan ng mahal na Panginoon yung katapatan mo sa Kanya. Kung ano yung sukatan, mga nakakayanan mo, hindi ka naman bibigyan ng mahal na Panginoon, mga minmal makabatid, ng pagsubok na anuman trials na hindi mo kayang pasanin. May capacity. Amen? Sabi nga, mga mahal ng salita ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng mga beloved children,
Hindi ka matatawag na isang Kristiyano kung hindi ka daranas ng mga pagsubok sa buhay mo. Dahil ang tunay na Kristiyano, mga mahal, dito'y dinaranas nila yung pagsubok. At pagkatapos ng pagsubok, mga mahal, na kanilang mapagtagumpayan, ay darating yung sinasabing reward from God. Darating yung pagpapala ng ating mahal na Panginoon sa iyong buhay. Ibang mga mananampalataya, hindi sila masaya dahil hindi sila lubos na pinagpala sa pinansyal. Mga mahal, hindi po yan yung sukatan. Para sukatan natin na tapat tayo sa Diyos. Ang sukatan, mangimal na reward, mangimal matagal ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, maraming trials ka nang dinaanan, pero nananatili ka pa rin narito, nagsasamba, nagpupuri, at ginagamit ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan. Sabi nga po na 2 Corinthians chapter 15 verse 7, magpakalakas ka, huwag ka manghihina, be ye strong. Therefore, let not your hands be weak. Magpapakalakas ka sa mahal ng Panginoon, mga mahal, huwag kang malalata ng iyong kamay. Huwag mong babaguhin ang iyong pagmamahal sa kaligtasan. Huwag mong babaguhin kung paano yung first love mo sa Diyos nung ikay nakakilala sa gawaing ito, mga mahal. Huwag mong baguhin ang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Bakit po may ibang mga Kristiyano na backslide? Bakit po may mga Kristiyanong ibang tumalikod? Dahil hindi po sila naging wise. Hindi nila pinaghandaan. Kumbaga, mangiman, alam naman nila talagang darating yung mga trials na yan. Darating minsan, manginmahal yung sa buhay natin, manginmahal na minsan yung kalungkutan. Yan po in Old Testament and New Testament, lahat ng Kristiyano na dumanas ng pagsubok, pagkatapos kabaliktaran, lalong pinagpala ng mahal ng Panginoon. Lahat ng ipinagtrabaho nila kaligtasan, nakibaka sila na maraming taon, dumating ang tagumpay dahil nakita ng mahal ng Panginoon yung patuloy ng pagsisikap. 2 Corinthians chapter 15 verse 7. From the book of 2 Chronicles, chapter 15, verse 7. Be strong, therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be rewarded. Dito po sa mga aklat na ikalawa kronika, kapitulo 15 at talata ay 7. Ngunit magpakalakas kayo at huwag manglata ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantihin. Amen. Gagantihin. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sa isang bagay, kapag masipag ka, maging sa isang company na nagtatrabaho ka, panahon na ipapahinga mo, nagtrabaho ka pa rin. Praise God. Nakita ka, maging mahal, nung nagpapagawa sa iyo, nakita ka nung big boss, maging mahal. Hindi mo alam, ini-increase yung sahod mo, binibigyan ka ng increase. Bakit? Nakita yung katapatan mo eh. How much more sa gawain ng mahal ng Panginoon? Kapag masumigasig ka, tapat ka sa lahat ng ginagawa mo, sa gawain ng mahal na Panginoon, mahal, hindi ba natin alam? Bawat hakbang ng ating mga paa, bawat paggalaw ng ating mga kamay, at ginagawa mo ang lahat ng yan, sa mahal na Panginoon, mahal, bibigay ng Diyos ang panahon nagpapala para sa iyo. Kaya inakita natin, hindi lang sa ilang Kristiyano, kundi maraming Kristiyano na ngayon ay natupad ang sinabi ng Biblia sa buhay nila. Be ye strong, huwag kang manghihina. Therefore is not your hands be weak, for you work, you'll be rewarded. Darating po, makinmahan, gagantihan at gagantihan na mahal ng Panginoon yung pagpapala. Gagantihan ka ng Diyos sa lahat ng mga pagpapagal. Sabi nga ng ating magulang sa mahal ng Panginoon, ng ating dearly beloved noble pastor, hindi man tayo pagpalain na lubos sa mga material na bagay. Makinmahal, huwag niyong tingnan yan. Tingnan natin kung paano natin, makinmahal, maabot ang langit. Paano natin maabot ang pangako ng mahal na Panginoon? Kaya nga po tayo nagpapagal.
Kaya nga po sabi ng Biblia, mamatay at mabuhay, anumang kalagayan natin, magpapatuloy at maglilingkod tayo sa Diyos hanggat nadyan tayo makimahal, sapagkat dito susukatin naman ng Panginoon yung ating pagtalima para sa Kanya. Sabi ng Hebrews chapter 6, verse 10, mga minmahal, ang Diyos ay hindi siya liko. Hindi Kanya kalilimutan yung pagpapagaan, yung paggagawa sa gawain ng mga Panginoon. Kaya po, Hebrews 6, verse 10. Hebrews chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Hallelujah. Sa mga Hebreong kabanatay 6, ang talatay 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang iyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, na inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayon nakisipaglingkod kayo. Amen. Everybody say amen. Mangin mahal, maraming puntos itong Hebrews chapter 6, verse 10. Yung sinasabi, paglilingkuran sa mga banal. Yung pagtutulungan ba ng mga kapatiran? Yung pagdadamayan ng mga kapatiran, napakahalaga niyan. Hanggang ngayon, sabi ron, hanggang ngayon ay nagsisipaglingkod kayo. So, ibig sabihin, may mga kapatid tayo, misa ng hina. May kapatid tayo malakas. Anong ginagawa? Pinapanalangin, pinapaluap. Naglilingkuran, nagdadamayan. Yung ating ginagawang lahat na ito, maging hindi lang sa ating sarili. Ginawa mo, maging sa iglesia ng Diyos. Ginawa mo sa kapatiran, dahil sabi ng mahal na Panginoon, hanggang ngayon ay ginagawa nyo yung mga gawa sa mga banal. Nagsisipaglingkuran kayo. Sabagat ang sabi niya, hindi siya liko upang limutin ang inyong gawa. Praise God. Kahit wala po nakakakita sa atin, hindi liko kung matuwid ang ginagawa mo sa harap ng mahal na Panginoon. Hindi siya liko upang hindi kanya ganting palaan, upang hindi kanya pagpalain. Kaya mga mahal, magtaka ka. Hindi mo naman expect na may darating sa iyo. Magulat ka na lang. Biglang may darating sa iyong blessing. Biglang may darating sa iyong pagpapala. Bakit? Yan po yung sinasabi ng mahal na Panginoon. Hindi sa liko. Yung ginawa mo, nung nakaraan, pagbabagal sa iglesia, nakarikod sa langit yan. Nakikita ng mahal na Panginoon yan. At darating, mahal, alalahanin ng Diyos ang iyong mga ginawa para sa Kanya. Much more, yung mga preachers, ating mga pastor, mga choir members, mga beloved Pioneer Square, lahat na ginagamit. Lahat ng ating ginagampanan. Maliit na mabagay, ginagampanan natin ito lahat sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag tayo pababayaan din ng Diyos, nakahanglang yung pagpapala na para sa iyo, nabigay na doon sa iba. Di ba? Kaya mga mahal, biblical Ngayon, naglilingkuran. Ano ba yung ginagawa natin ng pag-aayon, ginagawa natin pagpupuri, ginagawa natin dito, iba-ibang mga tungkulin. May mga spiritual duties, may mga preachers tayo, may mga hayo group tayo, may mga nagmiminyal tayo. Lahat ginagawa natin. Saan ba natin ginagawa ito? Lahat ginagawa natin sa church, sa bahay-sambahan ng mahal ng Panginoon. Nandiyan ang ating naglalaki ang mga streamer, ready for crusade. Ginagawa natin yan para makapagligtas ng kaluluwa. Bawat damayan, bawat kapatiran, bawat sintimo, bawat isa ay gumagalaw. Bawat isa ay nakikiisa. Sabi ng mahal na Panginoon, for God is not in righteousness to forget your work and labor of love. Hindi niya kayo lilimutin. Hindi malilimutan ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yan. Amen ba?
Kaya ipinangako ng Diyos. God the promise His reward to those who keep His commandment. These are the blessing. Yan nga po yung sinasabi ay darating. Walang makakahadlang yan. Walang makakahadlang. Ang pagpapala, wala saan man. Ang pagpapala ay darating sa iyong pagsunod, sa iyong pagtalima. Iba they say, praise the Lord. Maging tayo ay nakikibaka ngayon. Nasa spiritual battle dahil may crusade po tayo. Lahat ng mga bagay ng pagbabagal ng mga Kristiyano, gawin po natin ito na may katapatan, buong puso sa mahal ng Panginoon. Dahil yan po ay ginagawa natin. Sabi ng Deuteronomy chapter 28, verse 8, igagawad sa iyo ng mahal ng Panginoon. The Lord shall command the blessing upon thee and thy in righteous houses. Ibibigay ng mahal ng Panginoon yung nararapat, yung nakakamalig sa lahat, yung yung tumutugon, ibibigay ng Diyos ang nararapat para sa Kanya. Deuteronomy chapter 28, verse 8, up to 13. Kindly po. Deuteronomy chapter 28, verse 8 and 11 up to 13. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and in all that thou settest thine hand unto, and He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Verse 11, and the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and in Amen. the fruit of thy cattle, Yes. and in the fruit of thy ground, in the land which the Lord sware unto thy fathers to give thee. 12, the Lord shall open unto thee His good treasure, the heaven, to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Verse 13, and the Lord shall make thee the head, Amen. and not the tail. Yes. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I commanded this day, to observe and to do them. Dito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 8 at talon sa 11 hanggang 13. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa Amen. lupain ay binibigay sa iyo Yes, ng hallelujah. Panginoon mong Diyos. 11. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, Yes. upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan, Amen. at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo, at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. Amen. Praise the Lord. Iba they say, praise the Lord, mga mahal. Kapag kayo nasa trials, book of Deuteronomy chapter 28, 8 up to 11. Tingnan mo, ito'y pangungusap sa lahat. And Old Testament. Kapag minsan, mga mahal, nagkikwisyon ka sa mahal ng Panginoon, ito'y basahin mo. Pupunuan ng Diyos ang katanungan mo. Narito na lahat Napakaliwanag po na iginawad sa iyo ng mahal ng Panginoon yung pagpapala. Unang-una na ikay nakakilala sa Diyos. Sa gawaing ito, dumating po sa atin. Amen. Nakakamalig ang lahat. Yung pagpapatungan mo ng iyong kamay ay pagpapalain
Sabi ng Biblia, bango tipuin ng Kristiyano, anumang ari-arian mo yan, anuman ating tinatangkilik. Mangimal, sabi ng Biblia, lagi nating papanalangin, kasamang pagpapalain ng mahal na Panginoon, bawat tipuin ng inyong kamay. Naalala ko isang kapatiran natin, isang negosyante, sabi niya, Mangimal, Kuya, hindi po bang ipatong lang niyo yung kamay dito sa aking panindang mga damit? Yun ang naisip niya. Mangimal, dahil matumal, sabi niya, matumal, hindi mabinta. Mangimal, yun ang pananampalataya niya. Dahil nadiyan po yung panalangin ng ating malapastor. Nung ginawa ito, manginmahal namin, bilang manggagawa, nagulat siya. Pagkadalawang araw, isang tumbok na kanyang paninda, ubos. Ibig sabihin, manginmahal, yung ating declaration, yung ating mga word na sinasabi, dahil yun yung faith natin, yun yung panampalataya natin sa Diyos, magaganap at mangyayari at matutupad. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, iginawad niya ang lahat ng panuntunan sa iyong kamay, pagpapalain ng Diyos, ibigay sa iyo. Hindi ka na mangutang ng mangutang. Amen. Ikaw na ang magpautang kapag Kristiyano ka. Praise God. Ikaw ay pasasaganain na ng mahal na Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan. Yung bunga ng ating katawan, maging inyong ari-ari ang hayop, bunga ng inyong lupain na isinumpa ng Panginoon. Praise God. Manginmahal. Ano yung mayroong lugar? Manginmahal. Yung isang puno, di ba may sinumpa yung igos na siya'y matutuyo at hindi na siya mabuhay at naganap at nangyari. Pero sabi ng mga alagad, dahil mayroong kayong panampalataya, sabi naman ng Panginoon, gawin nyo yung nais nyo at matutupad. Yung puno na mamamatay na, manginmahal, nung maipananangin ng mga alagad, ito po ay muling nagkaroon na suloy at namulaklak. Sa buhay natin kasi ganoon. Sa bawat bagay, ay dumarating po talaga minsan, manginmahal, yung kawalan Dumarating sa buhay natin, manginmahal, sa atin, yung ating katawan, manginmahal, katawang lupa'y nangihina. Manginmahal, pero ang pangako ng Diyos, manginmahal, huwag kang malulupay-pay. Sabagat isinumpa ng Panginoon sa iyo, noong pa man, ay ipinangako na ng Diyos. Ang sino man daw na tumatalima sa ating mahal na Panginoon, magi ang kanyang bunga ng katawan, magi ang kanyang ari-arian, magi ang kanyang lahat ng ginagawa, lahat ay tagumpay, lahat ay pagpapalain ng Diyos. Dahil yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Bubuksan na niya. Yung nakakamalig mo sa langit, sabi doon, manginmahal, the Lord shall upon unto thee his good treasure. Napakasarap pakinggan. Ano po? Bubuksan na ng Panginoon sa iyo yung kaniyang mabuting kayamanan. So, ang kayamanan natin, wala dito sa lupa. Amen? Ibig sabihin na sa langit, hihingi natin. Napakaliwanag, the Lord shall open unto thee his good treasure, the heaven to give in the rain unto thy lands. In his season, sabi ron, sa kaniyang mabuti, maging anumang ating binibigay. Sabi doon, mabuting kayamanan sa langit upang ibigay ang ulan sa inyong lupain. Alam nyo, mangiman ngayon, tagtuyo. Mga kapatiran, ito po ang sikreto. Lalo na po kayo, mga nagbubukid, nag-aalaman. Diyan tayo kumukuha ng pagpapala, yan yung ating kabuhayan. I-partner natin ang mahal na Panginoon. Amen. Gawin po natin yan. Maraming mga patuto sa Pangasinan, sa Kabikulan, tag-init, lahat ng mga kapatiran po natin, nagtaka yung kapitbahay nila. Yung kanilang halaman, nakapag-ani, yung katabi, wala. Bakit? Dahil sabi ng Biblia, sa panahon ng pangangailangan mo, bubuksan ng Diyos yung nakakamalig para sa iyo, ibigay yung pagpapala. Yan. Kaya manginmahal, sabi, ang pagpapalain ng Diyos sa kapanahunan, ibig sabihin, matinding kahirapan ang dumarating sa bansa natin, matinding tag-init, matinding tagtuyo, hindi dapat matakot, hindi dapat mangamba ang Kristiyano dahil ang nagbibigay na lahat ng bagay ang ating mahal na Panginoon. Kaya magtataka ka ngayon makita mo maraming mga tao, manginmahal, naghihirap sa ating kapanahunan,
mangin mahal, na sa kanilang buhay. Pero yung mga Kristiyano, halata mo bang, kita mo, mangin mahal, patuloy, mangin mahal, hindi tayo ginutom, hindi tayo mangin mahal nangungutang. Nadiyan ang blessing, nadiyan ang pagpapala ng Diyos sa kapanahunan ay ibinibigay niya, ibinababa niya ang blessing. Yung blessing, mangin mahal na yan, mangin mahal, ay galing sa langit, nakakamalig, hiningi mo sa mahal na Panginoon, ibababa niya para sa iyo. Everybody say amen. And the Lord shall make thee the head. Mangin mahal na sabi roon, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Nung panahon po ng trials, ang buong mundo, yung magi sa ating bansa, yung panahon po ng lockdown, panahon po ng COVID-19, ang daming company nagsara. Napakinggan niyo po yung mga patotoo ng mga kapatid na natin sa abroad, tinanggal sa trabaho, mangin mahal lahat ng katrabaho niya, nakikiramdam yung kapatiran natin, sabi niya, sa kanyang panampalataya, mahal ng Panginoon, alam ko na hindi mo ipagkakaloob na kami tanggalin. Alam ko, mahal ng Panginoon, ikaw ang may hawak ng puso nung may-ari ng company. Lahat natanggal, pero yung kapatiran po natin, naiwan, nag-iisa, hindi tinanggal. Kasi control Control yan ng panalangin ng bawat mananampalataya. Tayo nagsusumamo sa mahal ng Panginoon. Iniiyak natin sa mahal ng Panginoon. Nakikita pala ng Diyos. Nababasa, sabi nga ng Biblia, hindi pa nasambit ng ating labi. Iniisip pa lamang natin, nabasa ng mahal ng Panginoon, yung puso mo, yung panalangin natin para sa Kanya, ibinigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kayo'y lalakad ng buong lakad, hindi kalahati. You shall walk in all the way with the Lord your God. At kuman. Galakad kayo sa mahal ng Panginoon na iniutos ng ating Diyos upang kayo ay mabuhay upang sa ikabubuti ninyo. Sabi ng Deuteronomy chapter 5, verse 33, mangin mahal. Kaya po. Deuteronomy chapter 5, verse 33. Deuteronomy chapter 5, verse 33. Ye shall walk in the ways which the Lord your God hath commanded you, that ye may live, and that it may be well with you, and that ye may prolong your days in the land which ye shall possess. Ito po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 5 at talatang 33. Kayo lalakad ng buong lakad na iniutos sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang kayo'y mabuhay at upang ikabuti ninyo at upang inyong mapalawig ang inyong mga araw sa lupain na inyong aariin. Palakpakan po natin, malapain, lalawig yung ating buhay. Sabi ng banal na kasulatan, sa kapanahunang yun, mangimal kayo'y lumalakad sa utos ng ating mahal na Panginoong Diyos, ay mabubuhay kayo para sa ikabuti natin. Ang bawat word of God, ang bawat salita ng mahal na Panginoon, para sa ating Kristiyano, ini-encourage sa atin. Yung ating panampalataya, manginmal sa harap ng ating mahal na Panginoon, dinadalisay. Kaya manginmal, why there a Christian who are really received the blessing, but there are also the Christian who do not yet receive their blessing. Bakit nga ba? May mga Kristiyano na hindi nila natatanggap pa rin yung pagpapalang yon. There are blessing, the reason why, because there are Christian who the follow and the other do not follow the will of God. Hindi dumarating sa kanya pa rin mangimal yung kanyang ninanais. Dahil nakikita naman ng Panginoon yung puso mo. Nakikita ng Diyos yung kapanahunang yan. Kaya sabi naman ng Panginoon, mahal, mga Kristiyano ay tumatanggap ng pagpapalang yan. Nakahanda na yan, mahal sa mga Kristiyano, mahal. Bakit mayroon din namang hindi tumatanggap nito? Mahal, hindi natin kini-question. May panahon ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, kapatid. Ang lahat ng mga bagay ay darating at ibibigay sa atin ng mahal na Panginoon sa kapanahunan. Iba di say, praise the Lord, hallelujah. Kaya mahal, mahaba nga lamang
itong ating tinatalakay, hindi ko na po matapos. May 7 katangian ng salita ng Diyos kung kaya dapat nating sundin. Yung sinasabi roon, maging mahal, ang kautusan ng ating mahal na Panginoon sa atin, kinakailangan maging sakdal. The law of the Lord is perfect, converting the soul. Maging mahal, and testimony of the Lord is sure, the making wise the simple. Yan po isang awitin. Sakdal na nagsasauli daw ng ating kaluluwa at nagpatotoo sa Panginoon ay tunay, maging mahal, maging pantas, sabi ng banal na kasulatan, at tutuntunin ng ating mahal na Panginoon ang matuwid. Sabi, the statutes of the Lord are right, the righteous thing of the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening in the eye. Mangin mahal, ang sabi, magpapagigalak yung puso mo sa utos ng ating malapit dalisayin, mangin mahal, yung ating sarili, magpapaliwanag ng mga mata. Mangin mahal, makikita ng ating mga mata, hindi yung masasama. Liliwanag yung mga mata mo sa makabutihan ng Diyos. Hindi yung mata mo, ang titingnan mo na lamang yung katitisuran. Hindi yung mga mata mo, yung titingnan mo na lamang yung mali. Kundi ang sabi ng verse 8, maging mahal, kundi tutuntunin ng ating mahal na Panginoon, maging ang iyong mga mata ay nagagalak ang puso mo. Nakikita mo yung dalisay, yung mga maliwanag na mga mata, tinitingnan nila yung mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon. Kung bakit tayo narito, bawat isa sa atin, hinango lang tayo ng Diyos sa lusak na kasalanan. At tayo'y kinahabagan niya. Tayo basahan lamang, wala tayong silbi nung wala pa tayo sa iglesyang ito. Narito lahat tayo, kinahabagan at pinagpala tayo ng mahal na Panginoon mula nung tayo maglingkod sa Kanya. The power for converting the soul. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito'y instrumento upang ang mga nasa kadiliman, sila ay mailapit natin. Kaya nga po, mayroon tayong crusade. Mayroong pag-aayuno, may pakikipagkaisa, lahat gumagalaw ang mga Kristiyano. Everybody say, praise the Lord. Maging mahal, some Christian in testimony. Napaka-importante, maging mahal, sa buhay ng mga mananampalataya ito. Sabi, maging wise. Maging mahal tayo, maging mahal, maging good example tayo. Blessing, rejoicing the heart, maging mahal, maging ang ating puso, maging mahal, anumang pagsubok, hindi yan dahilan para hindi tayo gamitin ng Diyos sa Kanyang gawain. Alam natin, mangin mahal, ang ating ginagawang ito, mangin mahal, ay makabuluhan ang ating pagpapagal na ito. Mangin mahal, nakikitang lahat ito ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga Kristiyano, mangin mahal. Kung dito pa man, mangin mahal, nakita po natin, may mga ibang hindi pinagpapala. Alam mo ba, kapatid? Kapag dumating na yan sa buhay mo, yung pagpapalang yan, ikaw na ang tatanggi. Darating at darating yan ay para sa'yo. Amen. Inilaan ng mahal na Panginoon. Hindi sinusubok lang ng ating mahal na Panginoon ngayon. Ang iba, yung ating panampalataya, obeying. Napakahalaga po, mangin mahal, ng ating ginagawa na tinatawag na pagsunod. The present reward to those who keep His commandments. Mangin mahal, ito'y masasaksihan at gagawin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, mangin mahal, ng banal na kasulatan na Psalms 119 verse 60, He made hot and delay not to keep His day commandments. Ako'y nagmamadali at hindi ako ay naging makupad. Aking susundin ng buong kasipagan ang nais ng Diyos para sa atin upang tayo makabahagi sa banal na salita ng malabay higit sa lahat sa buhay na wala hanggan. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Tayo po'y umawit sa malapay sa umaga ito. My beloved brother and sister, beloved brethren, maging mahal, diyan po sa ating webcast viewers, sa ating mga kapatiran sa lugar na ito. Ang lahat ng oras, ang lahat ng panahon ng ating ginugugol para sa gawain ng mahal na Panginoon, God's reward for obedience. Yung gantimpalang ito ng mahal na Panginoon ay darating sa atin na sinusunod po natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Purihin po natin naman ang Panginoon. Sa awiting itong gamitin mo. Tayong lahat, layunin, panalangin ang ating puso. Lahat tayo gamitin naman ang Panginoon sa Kanyang banal na gawain. Alam ko,
ako'y iyong ginawa. Pinili mo mula sa karamihan, dati Isang ligaw, ngayon sumpuman, katiyakan nitong ating buhay. Ngayon, ako'y naririto, inialay ang buhay ko. Tumutugon ang puso sa panawagan mo. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko. Gamitin mo, O Diyos, ang buhay ko sa aking pagsunod sa kalooban mo. Aking hiling maging sa dalangin, maging daluyan na